Hello, magandang araw po sa bawat isa sa atin. Sa mga oras nito ay patuloy nga po niyo akong samahan sa pagbabasa ng salita ng Panginoon mula sa aklat ng Kawikaan chapter 25 sa mga oras na ito. Ito po si Pastor J. Ferdinand Mwahe, ang inyong pumakasama sa pagbabasa at pagnilinilay ng mensahe ng atin pong Panginoon. Mga karagdagang kawikaan ni Solomon. Narito pa ang kawikaan ni Solomon, tinipon at kinopya ng mga tauhan ni Hezekias na hari ng Huda. Kalwalatian ng Diyos na baluti ng hiwaga ang lahat ng bagay at karangalan naman ng hari na ito'y saliksikin. Isipan ng hari mahirap malaman, ito'y sintaas ng langit, sinlalim ng karagatan. Kapag ang pilak ay dalisay, may magagawa na ang panday. Kapag ang masamang tagapayo'y naalis sa paligid ng hari, ang katarungan ang mamamalagi. Huwag kang magmamataas sa harap ng hari, ni ihanay ang sarili sa mga taong pili, pagkat mas mabuting sabihin sa iyong halika rito kaysa hamakin ka sa harap ng marami. Ang nakita mo'y huwag agad dalhin sa hukuman, baka sa bandang huli lumabas ka pang may kasalanan. Kung may alitan kayo ng iyong kapwa, ilihim at lutasin agad at baka lumala. Baka ito'y malantad sa kaalaman ng madla at kayo'y malagay sa kahiya. Kapag angkop sa panahon ang salitang binigkas para itong ginto sa lalagyang pilak, ang magandang payo sa marunong makinig ay higit na dihamak sa ginto o mamahaling alahas. Ang sugong tapat ay kasiyahan na nagsugo sa kanya, tulad ng malamig na tubig sa panahon ng tag-araw. Ang taong puro pangako lamang ay parang ulap at hanging walang dalang ulan. Sa malumanay na pakiusap, pusong batoy nababagbag. Sa pagtityaga, pati hari ay nahihikayat. Huwag kakain ng labis sa putputyutan at baka ito'y isuka mo lang. Huwag mong dadalasan ang dalaw sa kapwa, baka siya'y mabagot at sa iyo'y magsawa. Ang taong sumasaksi laban sa kapwa nang walang katotohanan ay tulad ng tabak, pambambu o palasong pumapatay. Ang taksil na pinagtitiwalaan sa panahon ng pangangailangan ay tulad ng ngiping umuuga at may pa ang pilay. Hapdi ang dulot ng awit sa pusong may sugat, parang asing ikinuskus sa gasgas na balat, parang paghuhubad ng damit sa panahong taglamig. Kapag nagutom ang iyong kaaway, pakainin mo at painumin. Kung siya'y nauuhaw, sa gayoy mailalagay mo siya sa kahiyan at tatanggap ka pa ng gantimpala mula kay Yahweh. Kung paanong ang hanging timog ay nagdadala ng ulan, nagdadala naman ng galit ang paninira ng karangalan. Masarap pa ang tumira sa bubungan ng bahay kaysa loob ng bahay na ang kasamay asawang madaldal. Kung paano ang malamig na tubig sa labing nauuhaw, gayon ang mabuting balita buhat sa malayong bayan. Bukal na nilabo o balong na dumihan, ang katulad ng matuwid na sa masama ay nakipagkaibigan. Kung paanong masama ang labis na putpukyutan, gayon din ang pagkagahaman sa karangalan. Ang taong walang pagpipigil ay tulad ng lungsod na walang tanggulan, madaling masakop ng mga kaaway. Pinagpala po ng Panginoon ang kanya pong mga salita na atin pong natunghayan sa mga oras na ito. Idalangin po natin sa Panginoon na ang karunungan na atin po napakinggan ay patuloy po nating maisapamuhay. Dakila't mapagpalang Diyos, Ama naming nasa langit, kami po ay nagpapasalamat sa mensahe ng buhay na amin pong natunghayan bilang isa pong paalala at pagtutuwid sa amin pong buhay. Dalangin po namin, O Diyos, na patuloy nga pong inyo kaming turuan na mamuhay na meron pong kabanalan. Ituwid po ninyo kami sa landas ng katotohanan. Ituwid po ninyo ang aming pong pag-iisip, ang aming puso, ang amin pong buhay, upang kami ay maging liwanag ng daigdig na ito. Salamat po sa mga paalalang ito.
kung paano dapat kami ay mamuhay, kung papaano dapat kami humakbang sa mundong ito na ikaw ang siya pong napaparangalan. Maraming salamat, Ama. Sa iyo ang lahat ng papuri at pasasalamat sa pangalan ni Jesus na aming Panginoon. Amen at amen. Sa muli po, isa pong mapagpalang araw sa bawat isa sa atin. Ito po si Pastor Jake Ferdinand Imuahi, ang inyo pong nakakasama sa patuloy nga pong pagbabasa mula sa Aklat ng Kawikaan, chapter 25. Hanggang sa muli, at God bless.